ating babasahin sa ikalawang kronika o 2 Chronicles, nasa chapter 20, verse 12. 2 Chronicles o ikalawang kronika, kabanata 20, at ito'y makikita sa 12. Ang pananalangin ni Jehoshaphat o Josaphat. Sabi po dito, O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila? Sapagkat wala kaming kayang laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin. Ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin. Sa 20 ng ikalawang Chronicles po, kapatid. Sabi diyan, ulitin ko sa inyong mapakinig, O aming Diyos, hindi mo ba hahatulan sila sapagkat wala kaming kayang laban sa malaking pulutong na ito na naparirito laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin, ngunit ang aming mga mata ay nasa iyo. Ang ating pong pag-aaralan sa araw na ito ay sa panahong hindi natin alam kung ano ang gagawin. Hallelujah. Sa panahong hindi natin alam kung ano ang gagawin. Etong pamagat natin ay maraming tao po ang dumadanas nito. At ako naniniwala ay lahat po tayo ay nakararanas ng ganitong klaseng pagkakataon sa ating buhay. Hindi isa, hindi dalawa, maraming beses. Na maraming beses nating hindi alam kung ano ang dapat nating gawin. Anong nararapat na reaksyon, anong nararapat na aksyon, anong nararapat na desisyon. Para bang ang pakiramdam natin ay nasa harapan natin ay pader. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, susulong ba, kakaliwa ba, kakanan ba. At sa mga oras na yon, ang tanging nararamdaman mo lang ay yung panyapak mo na nananatili sa iisang lugar. Nananatili sa isang sitwasyon na wala at sino man na makasasagot sa ating katanungan. Ano ba ang dapat nating gawin? Si Jehoshaphat po o si Josaphat na isang hari ay dumanas ng ganitong klaseng kalagayan. Isang kalagayan na alam niya kung siya'y magkamali ng kanyang desisyon, magkamali ng kanyang hakbang o kanyang gagawin, ay tiyak na mailalagay sa hindi mabuting kalagayan ng kanyang kaharian at ang kanyang mga nasasakupan. Kaya wala pong ibang ginawa si Josaphat, kundi ay lumapit siya sa Panginoon at nanalangin. Sa kanyang pananalangin ay kanyang inilahad sa Panginoon ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa kanyang paglalahad ng kanyang tunay na nararamdaman, ang tunay niya na sarili ay iniharap niya sa Panginoon na walang pag-aalinlangan o walang pagbabalat kayo o anuman, sapagkat alam niya sa oras at sa panahon na yon, walang sino man na tiyak na makatutulong sa kanya, kundi tanging ang Diyos lamang upang siya ay magtagumpay, upang siya ay makaalis sa kalagayang yaon. Pinangunahan ng Haring Josaphat ang pananalangin sa harapan ng Diyos at ito'y sinundan ng kanyang mga nasasakupan. Sabi dito sa 13 ng kabanatang 20, at ang buong Huda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak. Sa panahon na yaon,
walang naiwan na sino man na hindi humarap sa Panginoon, sapagkat punong-puno at nababalot ng takot ang buong bayan nung natanggap nila ang balita na sila ay magkakaroon ng matinding digmaan laban sa kanila. Maraming kaharian ang magiging kasama. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, sa unang talata ng 20, at nangyari pagkatapos nito na ang anak o ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng mga iba sa mga Ammonita ay naparoon laban kay Jehoshaphat upang makipagbaka. Naisaysay na kay Jehoshaphat sa ikalawa na ang mga ito ay napakarami. Mula roon sa dagat sa Syria at hanggang sa Hasason Tamar na siyang Enghede ay ganoon karami ang mapulutong. Dito makita po natin sa tatlong talata na si Jehoshaphat ay natakot. At tumalagang hanapin ng Panginoon at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. Nag-pray and fast sila. Ang unang ginawa ni Jehoshaphat sa panahon na hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, siya ay nanalangin at nag-ayuno. At tinawag niya ang buong Huda. Sila'y nagpisan upang humingi ng tulong sa Panginoon. Sa makatwid bagay mula sa lahat ng bayan ng Huda ay nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. At sa ikalima, at si Jehoshaphat ay tumayo sa kapisanan ng Huda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon, sa harap ng bagong looban. At dito sabi sa ika-6, at kanyang sinabi, O Panginoon, na Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas na anupat walang makahaharap sa iyo. Kaya sabi sa ika-9, sabi ni Haring Jehoshaphat, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harapan o harap ng bahay na ito at sa harap mo. Sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito. At kami ay dadaing sa iyo sa aming pagdadalamhati at kami ay iyong didinggin at ililigtas. Sabi sa ika-10, ngayon narito ang mga anak ni Ammon at ni Moab at nang sa bundok ng Seir na hindi mo ipinalusob sa Israel nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang nilikuan sila at hindi sila nilipol. Kaya naman mapapansin po natin dito, noong 14, sabi dito, sa pananalangin ni Jehoshaphat, nang magkagayoy, dumating kay Zahahel na anak ni Zacarias, na anak ni Binanayas, na anak ni Jeiel, na anak ni Mataneas na Levita. Sa mga anak ni Asaph, ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. At kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda at ninyong mga taga-Jerusalem. At ikaw na Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot
o manlupaypay man dahil sa malaking karamihang ito. Sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito, sila ay nagsiahon sa ahuna ng sis at inyong masusumpungang sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Hiruel. Sabi sa 17, kayo hindi magkakailanganan na makipaglaban sa pagbabakang ito. Hindi nyo kailangan lumaban. Sabi ng Panginoon, hindi nyo kailangan lumaban. Magsilagay kayo, pumunta lang kayo, magsitayo kayong panatag. At tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. O Huda at Jerusalem, huwag kayong mga takot o manlupaypay man, bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Napakasarap po ng alalahanin ang mga salitang ito ng Panginoon kay Josaphat. Napakasarap balik-balikan ang panahon na pinagtagumpay ng Panginoon si Haring Josaphat. Na alam natin na sino man na naniniwala at sumasampalataya sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Dumarating din sa ating mga buhay ang ganitong klaseng pangyayari katulad ng Haring Josaphat. Dumarating na natatakot tayo. Dumarating tayo sa kalagayang hindi natin alam kung anong gagawin. Sabi ng Panginoon sa talatang 12, ngunit ang mga mata ay nasa iyo. Ang aming mga mata ay nasa iyo. Ang nararapat nating gawin ay itingin ang ating mga mata sa Panginoon. Let's fix our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Let's fix our eyes unto our Lord Jesus. Sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ito po ay nangangahulugan ng paglalagak ng pagtitiwala sa Panginoon. At ang pagtitiwalang ito ay nagbibigay ng kapayapaan, kahinahunan, at kahusayan ng pag-iisip. Kailangan natin po ang mga bagay na ito. Kaya kung ba sasabi ng Panginoon doon, maging mapayapa kayo. Sabi ng Panginoon, kinabukasan pumaroon kayo sa lugar na yon. Kayo'y hindi kailangang tumayo lamang kayo sa kanilang harapan. Hindi nyo kailangang makipaglaban. Hindi nyo kailangang makipaglaban sa pagbabakang ito. Ibig sabihin doon, pumunta lang kayo. Magsilagay kayo. Tumayo kayo ng panatag. Habang tinitingnan ninyo ang kalagayan ng inyong kalaban. Habang tinitingnan natin ang kalagayan o ang tinitingnan natin ay ang problema, ano ba ang tinitingnan o dinadala natin sa mga panahon na ito? Habang tinitingnan mo ang isang pintuan na nakapinid sa iyo, ikaw ay pumunta sa harapan. Habang tinitingnan mo na mayroong mga komplikadong sitwasyon na iyong dinadanas, hindi mo kailangan taguan. Hindi mo kailangan takbuhan. Ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ang pakikipagbaka ay hindi sa iyo, kundi sa akin. Harapin mo ang iyong problema. Harapin mo kung saan ka nang hihina. Harapin mo ang anumang sitwasyon na mayroon ka. At itingin mo ang iyong mga mata sa Panginoon na kung saan ang gagaling ang iyong tulong. Nakatulad ni Haring Josaphat, na sinasabi maging panatag kayo habang nakatayo kayo sa inyong mga kalaban. Maging mapayapa kayo, hindi nyo kailangan makipaglaban.
sapagkat sa akin ang pakikipaglaban. At nais ng Panginoon sa atin ang magkaroon ng ganitong klaseng pagtitiwala. Sapagkat katulad ni Haring Hosapat, na isang hari, anong pinagkaiba natin? Kung siya na hari ay natutong magtiwala, na siyang hari na natutong dumanas ng ganitong klaseng kalagayan, nagkaroon siya ng takot, isang makapangyarihan na natatakot din naman, sapagkat siya ay tao din. At wala siyang ibang ginawa sa mga panahon na iyon. Hindi niya tinakbuhan ang problema. Hindi niya tinakbuhan sapagkat siya'y natakot. Hindi siya nagkulong sa kwarto o nagkulong sa kanyang kaharian sapagkat may kalaban na naroon na nag-aabang sa kanya sa labas. Kundi hinarap niya ito ng may buong tapang. Hinarap niya ito ng buong may pagkalalaki sa harapan ng Panginoon at hiningi niya ang tulong ng Panginoon kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi sa ating pamagat, sa panahon na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Sa panahon na hindi mo alam kung ano ang gagawin. Hallelujah. Ang pagtingin sa Panginoon sa panahon na hindi mo alam ang gagawin ay tutulong sa atin upang huwag tayong makilos. Huwag tayong maapektuhan ng kasalukuyang pangyayari ng ating hinaharap. Sabi sa mga awit, 125 o 125 verse 1, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi nakikilos. Ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi nakikilos. Tayo po ba'y nakikilos sa mga panahon na ito? Tayo ba'y tumatakbo sa problema? Tayo ba'y nagmumukmok sa problema? Tayo ba ay dumadanas ng matinding paghihirap? Ano ba ang ating reaksyon? Ang ating reaksyon ay nababatay sa lalim ng ating pananampalataya. Kung ating pananampalataya ay katulad ng Haring Hosapat, na alam niya siya'y makakatugon ng biyaya, siya'y makakakuha ng biyaya sa Panginoon, kung kaya siya ang unang nilapitan ni Haring Hosapat, hindi ang sino man. At dito nga, si Haring Hosapat mismo ay tinugon ng Panginoon sa kanyang pananalangin. Sa panahon na hindi natin alam kung ano ang gagawin, lumapit sa Panginoon na siyang nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Alam ng Panginoon kung ano ang dapat na gawin na hindi natin alam. Ito ay sa pamamagitan ng pananalangin, katulad ng ginawa ni Haring Hosapat. Siya'y humanap sa Panginoon, nanalangin, nag-ayuno, upang tanggapin ang tugon ng Panginoon sa kanyang ginagawa. Sa pananalangin ni Hosapat, siya'y nagpakumbaba. At kinikilala niya ang kanyang tunay na nararamdaman at ang kanyang kahinaan sa harapan ng Panginoon sa kabila ng kanyang pagiging isang hari. Sapagkat wala kaming kayang laban sa malaking pulutong na ito, na naparirito laban sa amin, ni hindi man nalalaman namin kung anong marapat gawin. Ang Diyos po ay nagtuturo kung ano ang dapat nating gawin. Narinig po ba natin? Ang Diyos po ay nagtuturo kung ano ang dapat nating gawin. Hindi po siya tikom ang bibig. At lalong hindi po bingi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bago pa man tayo lumapit sa Kanya, alam na niya ang kasalukuyan nating pinagdadaanan. Ang nais ng Panginoon ay maging tapat tayo sa ating nararamdaman. Maging tapat tayo
at lumapit tayo sa Kanya na may buong pananampalataya na bitbit natin ang ating pangangailangan. Ipinapaalam ng Diyos kung anong dapat na gawin ng Haring Hosapat sa pamamagitan ng isang propeta. Sa pamamagitan ng isang propeta, isang lingkod ng Panginoon, na naging daan o boses ng Panginoon upang marinig ng Haring Hosapat kung ano ang nararapat niyang marinig. Ang mga lingkod po ng Panginoon ay ginagamit ng Diyos sa maraming bagay. Ang mga lingkod ng Panginoon ay ginagamit niya upang marinig natin ng tama kung ano ang dapat nating gawin. Sa iba't ibang paraan ay maaaring ibigay ng Diyos ang kanyang pagtuturo kung ano ang dapat gawin sa panahon na hindi natin alam kung anong gawin, anong gagawin. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, sa pamamagitan ng counseling ng mga taong kanyang itinalaga, sa pamamagitan ng mga matatagal na sa larangan ng paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, kalimitan sa downfall ng maraming tao ay yung pagsasarili ng kanyang problema na hindi mailabas at magkaroon ng humility sa puso na tanggapin at ipahayag kung ano ang kanyang kahinaan. One of the challenges of many people nowadays ay yung pagtatago ng sariling kahinaan sapagkat nangunguna ang pagiging palalo. Anyone na hindi niya kayang tanggapin sa kanyang sarili na siya'y mahina, hindi niya kayang tanggapin sa kanyang sarili that he or she failed, siya na hindi tumatanggap sa sarili niyang yung pagkatakot o sa nararamdaman niya, sapagkat itinuturo ng mundo that these are vulnerabilities ng mga tao upang ang isang tao ay higit na masaktan. Oo, totoo po yun. Kung ikaw ang nagbibigay ng ganitong klaseng pakiramdam mo sa ibang tao na wala namang pagkatakot sa Panginoon. Pumili ba si Hosapat ng mga tao? Siya ay dumiretso sa Panginoon. At ang Panginoon nagtalaga sa kanya ng mga tao upang marinig niya ang kanyang sakasagutan. So, Hosapat po ay isang lalaki at hindi isang babae. Isang lalaki na sa kanyang humility, hindi sa larangan ng kanyang pagiging pinuno at hari, kundi sa kanyang kababaang loob ay kinilala niya ang kanyang kahinaan at pagkatakot para sa kanyang nasasakupan. Sa panahong hindi natin alam kung ano ang gagawin, maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang kapatiran na hinihingan mo ng payo, binabasa sa Biblia, mga mensahe na napapakinggan natin. Ito'y nakatutulong upang ating makita ang ating sariling kalagayan. Sa panahon na hindi natin alam kung ano ang gagawin, makapaghahandog tayo ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, bunga ng ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay dumidepende o yung lakas ng iyong pananampalataya ay dumidepende kung anong klaseng relasyon mayroon ka sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Para ba tayong kabute? Lilitaw, susulpot, mawawala. The Lord is looking for consistency. Patuloy po tayo at magpapatuloy tayo sa ginagawa natin. Hindi po ito according sa anong panahon tayo
tumatayo. Walang taong walang binibitbit na kabigatan. Anumang antas ng tao sa lipunan, lahat ng ito ay may dinadala. Lahat ay dumarana sa panahon na hindi alam kung ano ang gagawin. Ngayon nagkakaiba-iba lamang ang magiging resulta ng mga desisyon kung sino o saan nanggaling ang iyong mga payo at lalo na kung saan nanggagaling ang iyong kalakasan. Sapagkat kung tayo natututo sa mahabang panahon na tayo ay dumidepende sa sarili ng dating kalakasan, we are going to fail. Pag tayo nananatili naman at nagre-rely sa kalakasan ng iba, we are going to fail. Dahil ang tao po ay tao. Walang malakas sa tao maliban na lamang sa Diyos na pinaglilingkuran niya. Alam niyo po, sa haba ng panahon na aking ipinaglingkod sa Panginoon, bagamat hindi pa ganong kahaba, ay nakita ko ang katagumpayan sa aking buhay hindi dahil sa sarili kong gawa. Dahil kung aking titignan ang sarili kong gawa, tiyak po matagal na akong nawala sa inyong harapan. Dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo'y nakatatayo, tayo'y nakapagpapatuloy, tayo ay lumalaban, hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil siya ay nakikipaglaban sa atin. Kung ang Diyos ay nakikipaglaban sa atin at tayo ay naroon sa isang lugar na nagmumukmok, wala pong mangyayari sa atin. Kailangan mong tumayo at makipaglaban din. Daigin mo ang kasinungalingan ng dyablo sa iyong isipan. Ng mga naririnig, ng mga hindi mabubuting mga salita na kailanman ay hindi ito ninais ng Panginoon na kanyang gawin sa atin. Walang inilagay ng mga masasamang salita ang Panginoon patungkol sa atin. Kung may naririnig tayong mga negatibo patungkol sa ating sarili, hindi ba't ito ay galing sa dyablo at hindi galing sa Diyos? Na ang sinabi doon sa salita ang pagkagawa sa atin ay napakabuti. Hindi ba puro mabubuting salita, kalakasan, katatagan ang kanyang ibinabahagi sa atin? Hindi ba't ito'y dapat nating tinanggap o tatanggapin? O ating marinig at ating gawin? Ngunit sa panahon ng matinding mga kalagayan na hindi mo alam ang gagawin, may dalawang tinig ang magtatalo-talo sa iyong isipan. Ang tinig ng Panginoon na lumaban ka, tumayo ka, magpatuloy ka, samantalang isang tinig ay nagsasabi sa iyo, wala na! Talo ka na! Hindi na mangyayari ang mga bagay na sinabi sa iyo, huwag kang maniwala. Kayo nasa atin. Nakatulad ni Josaphat, ni Haring Josaphat, kanino ka makikinig? Sa kasinungalingan ng dyablo na wala nang ginawa sa buhay mo, kundi ika'y pahinain. Ika'y dumanas ng depresyon, ika'y dumanas ng anxiety, ika'y dumanas ng mga matitinding mga araw na wala kang tulog sa kakaisip ng iyong mga pinagdadaanan. At dahil dito, lumalabas at nagbubunga sa iyong mga kilos. Ang Panginoon po ang ating saklolo. At kailanman hindi tayo pinanghihinaan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sapagkat sinasabi ng kanyang salita, kung papaano ang katawan ng tao ay nabubuhay sa tinapay, ganun din na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pisikal na paraan, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon na ito'y dumadaloy sa ating kaluluwa, sa ating espiritu upang magpalakas sa atin, upang patuloy tayong makapaglaban at makatatayo sa mga panahon na ito. These are nutrients.
These are vitamins in our soul to defend us from every lies of the enemy patungkol sa ating buhay, patungkol sa atin. Tayo po hindi makatatayo ng maayos kung hindi po natin bitbit ang katagumpayan at pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Haring Usapat, nakita niya ang katunayan ng salita ng Panginoon. Sapagkat dito sa 22 hanggang 25 ay makikita ang resulta na nangyari. Sabi dito, at nang sila'y mangagpasimulang magsipag-awit at magsipagpuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon, ni Moab at ng sa bundok ng Seir na nagsiparoon laban sa Huda at sila'y nangasugatan. Sapagkat ang mga anak ni Ammon at ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir upang lubos na magsipatay at lipulin sila. At nang sila ay makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. Alam mo, nangyari po, sila po ay nagpatayan sa isa't isa. Sila'y nagpatayan sa isa't isa. Imagine niyo sa English, sabi dito, as they started to sing praises, the Lord set ambush against the Ammonites, Moabites, and the people of Mount Seir who had come into Judah. They were defeated. Alam po niyo po nangyari sa kanila? Hindi po nila nakilala ang sariling kanila. Hindi nila nakilala na sila din pala yung naglalaban-laban. Tinanggal ng Panginoon ang pagkakilanlan sa kanila. At ang nangyari, hindi nila nakilala yung mga kakampi nila at sila'y naglaban-laban sa isa't isa. Kung kayang gawin ng Panginoon yan sa lahat ng gumagawa at kumikilos laban sa buhay natin, ang katagumpayan ay nasa atin. Kailangan mong magbunyi, kailangan mong maranasan ang kapangyarihan ng kaligayahan ng Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Alam niyo po sa panahon ni Moses, noong dumaan ang anghel or angel of death, alam niyo po kung anong ginagawa nila sa loob ng bahay? Kumakain po sila. They are enjoying. They are enjoying in the comfort of the Lord. Sila'y kumakain magpapamilya, sharing the blessing of one another. Samantalang, marami ang nagsisipagtaghoy sa labas sapagkat ang kanilang mga panganay ay namatay. Yan po ang klase ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Yan ang klase ng Diyos na mayroon tayo. Hindi lang katha ng isip, hindi katha ng kamay, hindi katha ng tao, but the God that is alive. Amen? Kaya po mga kapatid, nais ko pong ipaalaala sa bawat isa sa atin. Kung natatakot tayo sa panahon na hindi natin alam kung anong gagawin, natatakot tayo sa future, normal lang yun. Normal lang na matakot sapagkat ang takot ay isang emosyon. Isang pakiramdam. Ang hindi normal ay manatili tayo sa pagkatakot. Normal lang na disappoint ka. Normal lang na na-frustrate ka. Sapagkat ito'y pakiramdam na kaisa sa atin. Ngunit ikay manatili sa ganong kalagayan ang hindi mabuti. Pag ikay nadapa, tumayo ka. Huwag ka na magtanong kung bakit ka nadapa. Iisipin mo pa ng paulit-ulit, bakit ka nadapa? Dapat ganito, dapat ganyan, hindi sana ako nadapa. Tumayo ka. Muli kang maglakad. Muli kang sumulong.
At huwag kang titingin ng tingin sa iyong likuran, sa mga pagkakamali at mga bagay, mga frustration, mga nangyari sa iyong buhay noong nakaraan. Ang nakaraan, kaya nga tinawag siyang nakaraan, sapagkat siya'y tapos na. Ipinaglaban ka ng Panginoon upang manatili ka sa kasalukuyan. Ang kailangan mong gawin ay sumabay sa pakikipaglaban ng Panginoon upang ikay sumulong. Hallelujah. Sa panahon na hindi natin alam kung ano ang gagawin, huwag tayong matakot. Huwag kang mag-alinlangan sa pinili mo. Pinili mo ang Diyos na iyong lapitan, sapagkat sinasabi ng kanyang salita, sino man na sumasampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, hindi mapapahiya. At lalong huwag po tayong mawala ng pag-asa. Lagi nating alalahanin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang siyang nakakaalam sa dapat, nararapat, at pinakamabuting aksyon, desisyon na dapat nating gawin sa kasalukuyan at sa buhay natin. Amen? Amen. Praise God. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Sa mga oras na ito, ay ating ilagay ang ating puso sa mga salitang narinig po natin. Sabi doon sa panahon na hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin, itingin mo ang iyong mga mata sa Kanya. Ngayon po, itingin natin ang ating mga mata sa Panginoon. Ating pakinggan ang tinig ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Let's be truthful sa Panginoon. Maging totoo po tayo sa ating pagharap sa Kanya. Sige po, malaya po tayo makipag-usap. Taas niyo po ang iyong mga kamay sa Panginoon. Ano ba ang iyong binabaka sa mga panahon na yon? Kanino ka ba na nagtitiwala? Kanino ka ba patuloy na nagtitiwala? Sapagkat kung ang Diyos ang pinagkatiwalanan mo, ibigay mo ang iyong tinig sa mga oras na ito. Kausapin mo ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon sa mga oras na ito. Let's be humble sa Panginoon. Maging totoo tayo at pagkatiwalaan natin ang anumang bagay na makapangyayari. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God Almighty Jesus. Hallelujah. Opo, Panginoon, salamat po sa iyong salita. Muli mong pinaalaala sa amin, Ama, kung ano ang nararapat po namin gawin sa mga panahon na hindi namin alam kung ano ang gagawin. Katotohanan po ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng kapanatagan, kapayapaan ng aming isip at ng aming puso. Na patuloy po kaming tumahan lamang sa iyong mga pangako, Panginoon. Na hindi mo iiwan o pababayaan ang sino man na nagtitiwala sa iyo. Hindi kami mapapahiya sa panahon na kinakailangan namin, Panginoon, ang iyong tulong. Kaya naman sa mga oras na ito, Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam sa kung saan at kung ano makapangyayari sa araw ng bukas. Ikaw lamang, Panginoon, na nakakaalam kung ano ang magiging kalagayan ng bawat isa po sa amin. Ngunit ang tiyak na alam po namin kami ay mapapabuti sa iyong mapagpalang kamay. Sa panahon na hindi namin alam ang solusyon, sa panahon na hindi namin alam ang kasagutan, patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Diyos, na kami yung dadalhin doon sa higit na mabuting kalagayan.
Ano man ito, mahirap man sa aming mga paningin o sa anumang kalagayan na aming nakikita, ngunit ang aming puso ay patuloy na magtitiwala sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito at patuloy na iyong pagsama sa amin. Banal na Espiritu, sumagana ka ng lubos sa aming isipan, sa aming puso at pagharian mo ang bawat sangkap ng aming katawan, maging ang pagkataong loob ng aming mga kaloob-looban upang sumagana ang iyong salita. Ang iyong kaligayahan, O Diyos, ay tunay na maghari sa amin. Nakatulad sa panahon ng crisis na dinanas ng sa Ehipto, Panginoon, sa panahon ng Passover, O God. Ganon din na aming maranasan ang matinding kapayapaan na kami ay patuloy na nanananahan sa iyong presensya, na nandoon ang kasiyahan at kaligayahan sa aming mga puso at hindi na kailanman na mag-aalala sa anumang bagay sa aming paligid. O aming Diyos, sa iyo lamang po kami lumalapit at sa iyo lamang kami na nagtitiwala at patuloy na nagtitiwala ng iyong kalooban lamang sa amin ang siyang makapangyari at hindi ang sino mang kalooban at maging kalooban namin. Sapagkat ang sa iyo ang pinakamabuti higit sa mayroon kami, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at pinupuri ka namin at itinataas ka namin sa lugar na ito, sa tahanang ito, at sa pamilyang ito. Purihin at sambahin ka sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Purihin ka! Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. At patuloy pong inayahan po namin kayo sa gawain. Ito po ay aming dinadaos every Sunday ng 10:30. At kami po ay pwede ninyong kontakin sa panahon na gusto nyo pong sumama. O di naman pa, meron po kaming page na inyong pwedeng puntahan at pwede po kayo mag-message sa amin upang kayo ay aming magabayan at makasama po namin kayo sa lugar na ito. Salamat po at God bless po sa lahat.